Hello mga kabibig, welcome back sa ring bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa lahat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag at saka with evidence. Naku po, iba na ang atake ni Atty. Kaufman ngayon. Naku, damay-damay na talaga to. Hindi kayo tatantanan ni Atty. Kaufman, lalo na itong si Trillanes, dahil sa revelasyon ng mga Marines ba tungkol sa pakipag-meeting ni Trillanes sa ICC investigators tungkol sa pera na di umano na binayad sa mga ICC investigators. Kaya ang gagawin ni Atty. Kaufman ngayon ay paiimbestigahan niya kung ano ang koneksyon ni Trillanes sa ICC at kung ano ang koneksyon ng ICC kay Trillanes. Meron bang hokus-pokus? Meron bang nangyaring bayaran? Mga kabibig, naku po, yan ang sinasabi natin. Naku, baka itong ginawa ni Trillanes at saka ICC investigators, ito yung posibleng magiging root cause na si Pangulong Duterte ay makakauwi. Kayo-kayo lang talaga ang gumagawa ng iyong sariling multo, 'di ba? Ito kabibig ha. Lalo na si Boyeng Rimulya, umami na. Si Boyeng Rimulya, nung una sabi ni Boyeng Rimulya hindi totoo. Sabi ni Trillanes hindi totoo. Pero later on, si Boyeng Rimulya na umami na. Ito kabibig ha. Ito, yan ang ching. Abogado ni PRRD nais linawin ang papel ni Trillanes sa kaso sa ICC. Yan na ang sinasabi natin, kabibig. Talagang nakaabot na kay Kaufman ang mga galawang Trillanes kung totoo man iyon base sa affidavit ng ex-Marines. So basahin mo natin, kabibig, kung ano ang ibig sabihin, ano bang lilinawin ni Atty. Kaufman. Ito sinabi dito, pinag-iisipan ni Atty. Kaufman, lead counsel ng Pangulong Duterte na humiling ng dokumento kaugnay ng di umano'y partisipasyon ni dating Senator Antonio Trillanes IV sa kaso sa International Criminal Court. Yan na. Maaring idulog ang issue sa pre-trial chamber 1 o sa trial chamber kung makumpirma ang kaso. Yan na ang sinasabi natin. Nako, ipinakita ni Kaufman ang mga pahayag ni Trillanes at ni dating Justice Secretary at ngayon Ombudsman Crispin Rimulya bilang ebidensya ng koordinasyon ni Trillanes sa ICC, kabilang ang pagpapakilala sa ICC at pagtalakay sa proteksyon ng mga testigo. Yan na. Talagang wala na. Kayo lang talaga ang gumagawa na iyong sariling multo, yung iyong sariling utot. Binanggit rin ni Kaufman ang matinding pagkasuklam ni Trillanes kay Duterte bilang motibo sa pakikilahok sa kaso. Nako, parang nag-iba na yata ang hangin ngayon. Dapat nakasentro kay Duterte, bigla yatang sentro na kay Trillanes at posibleng madamay pa ang ICC nito. Matagal na ang ipinapahayag ng kampo ng dating Pangulo na ang di umano'y politikal na motibo sa kaso, habang pinaalalahanan ng mga abogado ng biktima at Malacanang na nagsimula ang kaso noong 2017. Ayon kay Kaufman, dapat suriin ang ugnayan ni Trillanes sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos at kasalukuyan niyang pinag-iisipan kung hihilingin ang karagdagang dokumento mula sa Office of the Prosecutor. Yan na. Naku po, mabubulgar talaga lahat. Kasi open ang dito, ang Office of the Prosecutor, I'm sure ibibigay ang mga dokumentong hilingin ni Kaufman. Samantala, nauna nang iginiit ni Kaufman, hindi dapat ituloy ang kaso laban sa kanyang kliyente dahil kulang sa substantial grounds ang ebidensya upang umusad sa paglilitis. Yan, mga kabibig. Yan ang sinasabi natin. Kayo-kayo ang gumawa ng inyong sariling multo. Binigyan nyo ng time si Kaufman na mag-isip, posibleng itutunog niya ito sa pre-trial chamber or trial chamber kung matuloy ang kaso ni Pangulong Duterte. Naku po. Naku. Sinasabi nila, ang karma talaga, no? Hindi mo talaga ma-anticipate yan. Ay, naku. Samantala, kabibig, si Kaufman, meron din siyang binahagi tungkol sa mali-maleta. Mali-maleta ang pera na naman. Kaufman, nilinaw na hindi siya binabayaran ng bags ng pera sa pagdedepensa kay PRRD. Sabi dito ni Kaufman, if I was being paid bags and bags of money, trust me, I wouldn't be going around it
a bicycle. I will be going around a Mercedes or a Bentley or something more appropriate. Nilinaw ni Kaufman, hindi siya tumanggap na malaking halaga ng pera sa kanyang serbisyo kahit na tumayo siyang abogado sa high-profile cases ni Pangulong Congo Vice President Jean-Pierre Bemba at dating Central African Public Minister Maxime Mokon sa International Criminal Court. Oh. Madalas nga nakikita ang lead counsel Pangulong Duterte na nakabisikleta lamang patungo sa prison. Sa mga nakalipas ding araw, napansin pa rin yung damit na isinusuot ni Kaufman. Paliwanag niya, dahil sa pagpapatuloy ng giyera sa kanyang bansa na sa Israel, hindi siya makabalik sa ngayon para kumuha ng gamit. Kabilang kasi si British-Israeli lawyer sa mga pasaherong patungo sa United Arab Emirates sa stranded sa The Hague sa gitna ng kanselasyon sa flights mula sa patungong gitnang silangan itong weekend dahil sa pagpatuloy ng airstrike. So yun, kabibig. Yung mga nagpakalat ng chismis dyan na si Kaufman binayaran ng malay-maleta, hindi po yun. At hindi po tumatanggap si Kaufman ng malay-maletang bags na bags. Baka yung mga ibang politiko dyan. Ang samantala, mga kabibig, eto na. Ngayong araw na ito ay nagsampa ng kasong kriminal si Trillanes sa 18 ex-Marines, kina Cathy Binag, Mike Defensor, Jason sa at iba pang personalidad hinggil sa affidavit ng 18 ex-Marines. Kasama din sa Attorney Levi. Naku po, yan na sinasabi natin. Mas lalong lumala ang istorya dito. Ito kabibiga, pakinggan natin ha. Balikan natin yung mga komento ni Trillanes at ni Boying Rimulya tungkol sa pagkikita daw di umano, meeting daw di umano ng ICC investigators ni Boying Rimulya at ni Trillanes. Pakinggan tayo dito kabibiga. Ito. Doon si Zaldico. About attending yung meetings daw na nandun si Zaldico, si Speaker Romualdez. Wala pong mga ganyang mga Rimulya. meetings. Wala pong mga ganyang mga meetings. Nakipag-usap ako sa March 1, sabi ni Trillanes walang meetings. March 2, sabi ni Boying Rimulya, Trillanes, pinakilala niya sa akin yung ICC, yung ibang dalawang personal na ICC. Sir, when was this? Hindi ko na maalala. Maybe less than a year ago. Lousy script. Hindi pang award-winning. lousy script daw, Trillanes. Hindi pang award-winning. Ito naman ang bago ngayon. Hinggan natin, kabibig. Since 2017 nakikipag-ugnayan, hindi ko ikinaila na since 2017 nakikipag-ugnayan ako sa ICC, pagkalap ng ebidensya, testigo, at lahat ng kailangan gawin para palakasin yung kaso laban kay Duterte. Yun po yun. Hindi ko ikinaila na since 2017 nakikipag-ugnayan ako sa ICC, pagkalap ng ebidensya, testigo, at lahat ng kailangan gawin para palakasin yung kaso laban kay Duterte. Yun po yun. Oh, so yun pala yun. Oh, so totoo ba, Trillanes, na nakipag-usap ka kay Boying Rimulya? Ay, naku kabibig. Mas lumala at marami ng involved no ito ha. Sa isang interview ni Trillanes asked by one news host about Zaldico. Sabi ni Trillanes, I don't know. Pakinggan natin kabibig ha. Ito yun. Kinig tayo. Ako ay in general terms, ako ay nakikipag-ugnayan sa ICC, tumutulong ako sa pagkalap ng ebidensya at mag-facilitate ng kung anong mga meeting sa iba't ibang mga personalidad at para sa ikabubuti ng kaso laban kay Duterte. Ngayon, the specific operations, So, totoo, nakikipag-usap ka kay Boying. Bakit ka deny on the first place? Ngayon, kung hindi pa umamin si Boying, hindi mo ito sasabihin. specific meetings, I would not be in a position to confirm or deny. Dahil ano po yan, no? Merong mga complications involved yan. Yung saan sila nag-meeting, sino ka-meeting, hindi ako pwedeng magsalita about that kasi malalagay sa panganib kung sino man yung masasabi. Okay. Para makapagsampa ng kaso, meron bang specific prohibition?
Okay, wala pong prohibition. In fact, back in 2017, when we filed that case sa ICC, member pa tayo. Tapos nagkaroon na po ng ruling ang Supreme Court na nire-recognize sila na from 2011 to 2019 ay nire-recognize sila yung jurisdiction ng ICC sa Philippines sa Philippine case kasi tayo pa ay membro pa at that time. 'Di ba? Po, hindi lang 'yan. Meron po tayong batas, Republic Act 9851 na nakalagay po doon sa Section 17 doon sa jurisdiction, sinasaadot na kung merong isang akusado ng isang international tribunal ay pwede natin ito isurrender doon sa body na yon, imbis na imbestigahan natin dito. Maliwanag po yung batas na yon. It was never declared unconstitutional. It was passed way back in 2009. Walang bawal. Kasi nga, pag sinasabi lalo na ng mga Duterte supporters, uy, nakikipag-ugnayan sa ICC. What is wrong with that? Diba, sabi ko nga, noong ko pa sinasabi. Money that allegedly came from Zaldico. Dalawang parte yung kanilang aligasyon na sila yung nag-provide ng security at merong parte na nagbigay sila ng pera, whether to me or directly o kung ano man. Doon sa parte na nagbantay sila, sabi ko nga, I am ready to concede. Tipong, sige, assuming nagbantay kayo. What is wrong with that? Assuming nagbantay kayo doon sa ICC, nakita nyo yung mga kausap, saan nyo dinala, mga testigo, what is the crime there? Walang krimen doon, doon sa parte na yon. O ngayon, punta tayo dito, hahaluan nila, binombard nila ng detalye rito, to remove any doubt na talaga nagbantay sila. O sige, nagbantay, yung ilan doon assuming natin kung meron man. Ngayon, ang tanong dito, hahaluan nila nung maleta na pera para ngayon, magkaroon ng medyo sensational yung kanilang allegation. Kasi if you take that out, ang lalabas lang dito, nagbantay kayo dun sa ICC at some point, which is not a crime. Walang problem, walang mali doon. Pero meron silang krimen na ginawa dahil, according to the ICC prosecutors na to, deliberate intimidation, yung pag-out sa identity nila, the names and the photos sa kanila, pati sa mga witnesses. Bawal yun dun sa Article 70 ng Rome Statute. Kaya yan yung abangan nila, no? Nakakasuhan ko sila bukas na, no? I'll be filing the case tomorrow. Para sige, ilabas nyo kung ano yung meron nyo tungkol dito sa bigayan ng pera, hindi doon sa pagbabantay. Kasi doon sa pagbabantay, kahit na kinukonsid ko una-una, there's nothing libelous doon sa ginawa nyo. But, there's a crime doon sa sa part ng sa ICC. Ngayon, let me just add, kung kaya kong suhulan ng $2 million yung mga ICC investigators, hindi ba sana sinuhulan na lang ni Digong na mas malaki pa. $100 million yun para mawala na yung problema niya. Kasi monthly lang ni Kaufman yun eh. Di ba? It doesn't make sense at all. To the best of your knowledge, did former Congressman Zaldico have any involvement at all? I don't mean, doesn't have to be direct, but it can be indirect. Did he have any involvement at all in the ICC case, as well as the flood, well, so of course, flood control, he's been named as one of the involved, pero dun sa ICC case at least? I wouldn't know. Hindi niya alam, Kabibig. Hindi niya alam na may involvement ba si Zaldico. O yun, Kabibig, sabi ni Trillanes, mga Kabibig. At sa araw na to ay nagsampa si Sonny Trillanes, sa pahina 26 ng dokumento nakapaloob ang inihaing perjury at libel charges ni dating Senador Trillanes laban kay Attorney Levi Baligod, Lorraine Badoy, Mike Defensor, Jason Sa at sala 18 na dating Marines umano. Binanggit rin Trillanes sa kanyang reklamo ang social media post ni Badoy kung saan menura siya nito. Paglilinaw ni Trillanes na wala siyang natanggap na $2 million at bilang isang complainant ng ICC mula 2017, kinakailangan nito makipag-usap sa korte simula sa pag-ipon ng mga ebidensya hanggang sa pagkuha ng mga saksi na suporta sa reklamo. Sabi ni Trillanes, Attorney Baligod staged a live televised circus to malign reputations and put lives of genuine ICC witnesses at risk. Now that his 15 minutes of fame are over, he and his cohorts who provided him the platform will finally face the legal consequences of their tall tales. Yan, mga Kabibig. Matatandaang iniugnay si Trillanes sa pagtanggap umano ng $2 million para pangsiwaan ang investigasyon ng ICC sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So yun po, Kabibig, ang latest trending news na kung saan nagsampa na talaga si dating Senador Trillanes ng perjury at libel charges.
Madami siyang sinampahan, kabibig. Ano kaya isasagot ng mga sinampahan ni Trillanes? Pero if you still remember, sabi naman ni Atty. Levi, bring it on. Hala ka mga kabibig. Magkaalaman talaga kung sino ang magsasabi ng katotohanan. So hintay-hintay tayo sa mga atis kabibig ha. Yun lang kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time. Naku, exciting to.